So let's discuss the ACP Plus training. Diba? Ano yung bakit maganda ang ACP Plus? But before that, let me just open my slides. Alright. Kita na, no? Kita na sa lahat. Pati kami dito sa office. Ayan. So pag-usapan natin yung ACP Plus, bakit siya maganda, bakit natin siya ibebenta. Alright? Ano yung mga edge niya? So, yan. Mamaya ko naman siguro mababasa yung chat kasi ayaw magpakita sa akin. Okay. Sige. Discuss natin ang ACP Plus. ACP Plus is a multi-claim comprehensive critical illness coverage. And of course, it addresses the biggest need, one of the biggest needs of Filipinos, which is healthcare funding. There's a study in the whole life insurance industry, si Sanjay Tolani, pinag-aralan niya yung needs ng mga Asian countries, no? Different countries, di ba? So, from different countries, iba-iba yung mga priorities. Like for example, sa Dubai, kung nasaan siya, iba yung parang, iba yung marketing niya, iba yung positioning. And pagdating sa Philippines, critical illness and healthcare funding pa din talaga ang biggest need and best positioning ng life insurance. Alright? Kasi yun ang biggest needs ng Filipinos. Lalo na, again, ang healthcare natin dito, negosyo. Hindi po siya tulong, di ba? Ang healthcare sa Philippines, negosyo, sad to say. Di ba? Hindi siya napoprovide ng maganda ng ating government. Yun talaga. Although may mga benefits, di ba? Na nakukuha, pero hindi enough. And then, of course, I would like to just give a reminder that when we talk about healthcare funding, dalawa siya. It should be critical illness coverage and hospitalization. Lagi natin yung sinasabi, critical illness coverage and hospitalization siya. Di ba? And I think maganda yan na ang ACP Plus can cover both. Di ba? Hospitalization is really Medicard, Max Protect, medical, di ba? Yung ating EMDR. ACP is critical illness coverage. Usually, pinagsasama natin siya. And rightfully so, dapat meron. Ang maganda kay ACP Plus can handle both. Alright? Of course, hospitalization related to critical illness. So, konting studies na ginamit din naman dun sa slides ng training kung bakit napakahalaga ng critical illness coverage or ng hospitalization coverage. Still, based on data, number one cause of death ng Filipinos is still heart attack, which is since 2015, na ang estimated cost for recovery is 1.8 million and up. 19% of Filipinos is at risk of getting diagnosed by cancer before age 75. Ang nakita nyo dito, 1.8 million pataas din ang kailangan para mag-recover sa cancer. And then sa stroke din, 1 of 4 people suffer stroke in their lifetime. So 25% yung chances ng tao. 1.8 million and up din ang kailangan. So, ang sinasabi lang ng slide na to, hindi na rare. Hindi na rare ang critical illness. Growing reality siya for Filipinos because number one, of lifestyle natin. Number two, also because of lumahaba din ang life expectancy. And because of that, more chances of living longer. So more chances din magkasakit. Ganun po talaga. Diba? Kung ma-live long ka, magkasakit ka rin talaga. So, ibig sabihin lang nito, diba, about 1 in 5 new cancers occur in people who've had cancer before. Yun yung a few more data na kailangan nating malaman. Nagre-recur yung cancer sa 20% of patients. Around 10 to 40% of hospitalized critical illness cases nagre-require ng ICU care, which is ang gastos daw is 50,000 to 200,000 no, sa isang ICU. Heart disease and cancer share the same risk factor. Diba? Nakakwento nga ng ni Lex na yung mom niya, diba, hindi pa maoperahan dahil kailangan munang mag-stabilize ang heart. Diba? So, prone din siya for each other. And of course,
about 1 in 3 Filipino adults have high blood pressure or may hypertension na rin. So, ang traditional CI plan, isang claim lang. Paano naman yung iba pang mga needs natin? So, let's introduce ACP+. Ito yung mga highlights ng product na ito. Up to 3 times yung major critical illness claim. Pwede siyang magbigay ng compassionate death benefit even when you had a CI claim. Nagkaroon ka na ng claim. Meron siyang waiver of premium na banggit kanina ni Ms. Chrissy. After one major CI claim, may cash benefit siya for emerging conditions that usually hindi covered kasi hindi siya major critical illness. Di ba? There's an additional coverage when you live healthy, care of AIA Vitality. Pwede rin magkaroon ng ganun. And then, critical care assistance in case ma-ICU. So, ang maganda ngayon dito, kino-complete niya yung 3 levels of critical illness protection. Alam natin na kapag naglagay ka ng rider na CI, yung 10 CI rider, maliit lang yung coverage mo, pero pwede na. Ito yung 10 major. Alright? And then of course, a single claim plan, a very comprehensive product already, is ACP 100. Alright? Coverage up to age 100 for 100 major illnesses. Hindi pala major, 100 critical illnesses. And of course, now, meron na tayong multi-claim CI plan. So meron tayong mas simpleng CI, meron tayong comprehensive CI, and then now meron tayong multi-claim na comprehensive. 146 critical illnesses yung covered niya, and then 3 times kang pwedeng mag-claim. Diba? And then of course, may mga early stage death kasama rin siya. So isa-isahin natin yung mga features niya na doon sa policy and sa proposal. Number 1, multiple critical illness claims. So, babasahin natin yung definition. Right? Diba? A major or late stage critical illness benefit, mag-group siya into 5 groups of benefit. No? And then up to 3 times, provided that each critical illness is in a different group. So may different groups po ang ating critical illnesses. Pwede ka rin mag-claim ng second cancer. Pwede mag-claim ulit ng cancer si client. No? Later, di-discuss natin yung rules kung paano ka pwedeng mag-claim doon. No, of course, may terms and conditions siya. Yan. And then, of course, if the insured is diagnosed with any of the listed major CI, such as yung mga nasa list, di ba? 1 million, kung 1 million yung pay sa ma'am, less any minor or any stage critical illness na nakuha na. Alright, later we'll discuss in detail. Of course, may minor critical illness claim din tayo, which will be about 25% or 250,000 kada million. Diba? So later pag-uusapan natin yan. Let's discuss yung 5 groups of critical illnesses. Ito po yun. So you can already take a screenshot para 1 page lang kasi 2 pages po yan. So ginawa ko na siyang 1 page para sa mga videos ko, magamit ko na siya. Alright, so group 1 is cancer. Group 2 is illnesses related to organ failure. Group 3 is illnesses related to heart. Group 4 is illnesses related to nervous system. And then group 5, illnesses related to illnesses. Alright, so may mga ilang nadagdag po tayo dyan. Kasi doon sa dati, 57 lang yung major illnesses. So nadagdagan po yan. Hindi ko lang kabisado kung alin yung nadagdag, basta may nadagdag po dyan. Alright? Ayan. Basahin natin ngayon yung critical illness claim kung paano, how it works. So, yung benefit payable, 100% plus the vitality coverage if applicable, less any minor CI claims kung meron. So, after daw ng first major claim, enforce pa din siya kung wala ka pang death claim or wala ka pang, definitely wala pang death claim. Diba? So, enforce pa rin yung policy mo kapag naka-claim ka ng isa na. Yun yung difference niya sa ACP. No? Pero hindi ka na pwedeng mag-claim doon sa same group. Alright? And then, yung second claim, enforce pa rin yung policy mo kung naka-second claim ka na, pero hindi ka na pwedeng mag-claim doon sa second group na rin.
And then after the third claim, terminated na yung pakalisin mo kahit hindi ka pa tapos magbayad. Hindi ka na rin magbabayad. Di ba? So, a maximum of 300% nung face amount. Always remember that there's a 90-day waiting period from the effective date just to rule out yung mga hindi na-detect na critical illness. And then, merong 14-day survival period from diagnosis or surgery para lang may payout din ng death benefit. And then, ng critical illness, mahiwalay siya. Yun po yung purpose niya. Kasi kunyari, heart attack, namatay in 3 days or in 7 days, ang babayaran lang is the life insurance benefit. May 1 million pa rin siya or may face amount pa rin siya, pero hindi na siya critical illness plus the death benefit. Alright? Yun lang po. Notes on the major critical illness claim. Ayan po, ito napakahalaga rin ito. In-screenshot ko na kasi ito yung mga important things na i-discuss natin sa kliyente natin. Each major illness claims must belong to a different major critical illness group. Nasabi na natin yan kanina. So please see appendix portion for the list. Diagnosis of subsequent critical illness should be at least 1 year from the date of diagnosis of the preceding critical illness. So dapat po lagpas 12 months or lagpas 365 days. Alright? If in case there's already a claim of cancer group, ito yung tinanong sa cancer na ito na pala yung sagot doon. A second claim can be availed for as long as the life insured has been declared cancer-free for at least 3 years prior to the diagnosis of the second cancer. So sabihin niyo po sa kliyente niyo, in case this something happens, ask your physician to have a document, a medical certificate declaring that you're cancer-free. Tama? Pag meron nun, 3 days from that document, you may claim another cancer should it occur. Alright? So yan po ang nasusulat. Nasa primer po yan. Sige, Comment lang dyan. go. Parang medyo challenging yung sa cancer patient. Even ako lately na-expose talaga ako sa mga cancer patients. Karamihan ng mga nakakwentuhan ko na rin na anak ng cancer patient or what, no, nag-offer yung, kumakalat yung cancers nila sa ibang parts no less than 3 years. Kaya nga. Hindi, tsaka ito pa, dapat hindi nga siya kumalat eh. So dapat nga hindi siya kumalat. Kasi pag kumalat na siya, hindi ka rin makapag-declare as cancer-free. Yeah. So dapat ito siguro para to sa mga na-early diagnosed din, na parang hindi pa talaga siya kumalat, naagapan agad. So, Question. go. Ano yun? Pero paano kung safe time of cancer? Halimbawa, breast cancer, ano? Tapos early stage lang siya, tapos naayos siya. And then after 3 years, nag-recur, pero this time, ano na, lumala. So same time, pwede pa rin yun. Unang-una, ito, major claim itong pinag-uusapan natin. Okay. Iba yung early stage. Kasi early stage, bababawas lang siya eh. Iba yun. Kasi dito nga, Okay. pag lumala, tutuloy siya 750K na lang sa 1 million. We're talking about 1 million. Kasi Okay. basta ito. Ito, hindi. Dahil 3 times yung claim mo, di ba? 1 million plus another 1 million, pwede maging 2 million. Kung, let's just say nga, breast cancer talagang major siya, gumaling siya. Alright? Gumaling siya. Dineclare as cancer-free. Tapos nagkaroon ng cancer sa ibang, whatever, part of body. No? So, pwede siya. Actually, mababa ang occurrence nito kasi nga na cancer-free ka na. So, most likely, gumaling na talaga. But probably, may nakalusot na cancer cell, di ba ganyan, or whatever. So, doon, pwede ka pa rin. Di ba? Pero usually, different subgroup talaga siya. Ito lang kasi, group siya eh. Kaya lang yan nagkaroon ng ganyan. It's also nice to have. But of course, hindi natin alam kung gaano ka dalas. But it may happen. Kaya nilagay na, maganda na rin na nandiyan siya. Pero may incidents ba, let's say, breast cancer, ano? Stage 3. Gumagaling pa ba yun? Di ba? Gumagaling pa yan. May mga ano pa yan. So, Okay. lalo na with the advances of technology. Di ba? I mean, let's just say, in anticipation, may kliyente ka 20 years old. In anticipation niya, in the next 10 to 20 years niya, di ba? Lalo na advanced technology, mas nagagamot na ang cancer. Okay. Hindi na gano'n nakakatakot ang cancer ngayon. May mas ibang malalang sakit na nakakatakot. Marami Alright. na gumagaling sa cancer. So, kaya maganda yan na nandiyan yung provision na yan. I would like to Okay. say.
All right, thank you. Thank you. Next, total and permanent disability, terminal illness, and the loss of independent existence is not claimable na kung meron ka ng claim na isang major CI. So matatanggal siya dun sa list. Alright? So okay, if there's a minor critical illness claim, if major critical illness is within 12 months from the minor critical illness claim, ito nga yung breast cancer, let's say early siya tumuloy, alright, ito a major, alright, the major CI claim will be 100% less the early stage CI claim. Pero kung yung major critical illness claim is more than 12 months from the minor critical illness claim, it will be 100%. And then i-deduct yung ESCI mo dun sa huli, sa third major critical illness claim. So, meron po tayong illustration. Ito na po yan. Nilagay ko na rin po sa isang slide para magkatabi siya kaysa sa primer makahaba po siya, pababa. Alright? So, scenario 1, kung more than 12 months, alright, kung more than 12 months, ang mangyayari, kung nag-claim ka ng minor CI, 25% ibibigay sa'yo. So, 275% na lang yung total benefits mo. Pagka-claim ng major CI on the 6th policy year, for example, more than 12 months siya, 100% ang ibibigay sa'yo. Kaya 175,000% na lang yun doon. Pagdating ng 10th year, nag-claim ka na naman, for example, di ba? Another 100% ang bibigay sa'yo, 75% na lang yun natitira. Tapos, on the 18th year, nag-claim ka, doon ibabawas yung 25% na in-advance sa'yo nung unang panahon. Alright? Pero kung less than 12 months, doon sa right side po tayo, alright? Okay, so 5th policy year, nag-claim ka, 25% binigay sa'yo, 275% na lang. Pero on the same policy year, within 12 months, nag-claim ka, the benefit will be 100% of the multiplied PCI less 25% kasi nga within the policy year pa siya. So 75% lang yun. Kaya ang claimable mo pa, 200%. And so on. Alright? So yun lang po yung difference. Yan. Okay, so maganda rin po yan ma-discuss. Siguro pag tinanong na, I don't know, depende sa'yo. Depende sa'yo. If there's time, you discuss it with your client. Kung hindi tinatanong, kahit siguro hindi mo na masyadong i-discuss muna, no, mahalaga, di ba, nandiyan dyan yung provision na yan. Next. Besides, DJ, kasi minsan mahaba yung plan di ba? Ang dami niya. Nakakalito lang Pwedeng malito yung client. Tama po yun. We can tell them na on another occasion we'll discuss this further, but not today. Sa policy review, yun. Oh, correct. That's a very nice, on another occasion, di ba? I-close mo muna. I-discuss mo. Kasi, I mean, it's just nice to have naman I-discuss mo na lang sa policy review mo after 1 or 2 years. Alright? Para meron kayong pag-uusapan pa sa policy review. Anyway naman, hindi mo rin madidiscuss lahat or maintindihan lahat siya. No? Di ba? Selling technique naman yung dinidiscuss natin, di ba? Huwag mo natin i-discuss lahat. Kasi di ba, pag umaten kayo ng training, lalo na ng company, it's overwhelming ang dami. Di ba? So ako, tsaka na lang. May video po akong gagawin ito, so isend nyo na lang yung video after, pwede rin. Di ba? Next, compassionate death benefit. So, if namatay, makukuha yung 1 million kung wala pang major critical illness claim. Kung merong minor, ibabawas lang yung minor critical illness claim. Yun lang po yun. Now, kung meron ng claim, the major critical illness claim, then namatay, 200,000 or 20% of the coverage. Right? 20% of the coverage. So, maturity benefit, maganda rin dinidiscuss yan in case alive yung client, hindi na po siya hintayong mamatay, at age 100, ibibigay po yung face amount. Alright, which is 1 million doon. Alright? Unless, of course, any minor or early stage critical illness claim or policy doon. Yeah, so, yun yung maganda rito. Kasi nga, Suppose yung problema sa ECP, hindi ka na insured At least ito, 20%. So, kaya nga compassionate lang. Nice to have. It's not that big. Pero alam mo yun, final expenses, not bad na rin, di ba? Ganon. Malay mo, walang St. Peter. Di ba? Okay. So, ito po rin yung
payable for the death claims. No. In any event, applicable yun. Yung diniscuss na natin kanina. Di ba? Sa taas. Except suicide. Kapag po may suicide, nakalagay po dyan. Ang ganda rin ito kasi klaro na ang ibabalik lang sa kanya kung 2 years or less, total premiums received. Tapos terminated na yung policy. Kapag naman may major illness claim na, tapos nag-suicide sa first 2 years, no death benefit shall be payable. Hindi bibigyan ng 20%. Alright? So, yan. Ang ganda lang ito, no? So, yung screenshot ko na rin, sinama ko na po sa ating discussion. Okay? So, yung nasa taas kanina, diniscuss, yun na yung diniscuss natin kanina. Nilagay lang yung suicide clause. Next, waiver of premium benefit. So, dito, again, sa ACP, wala na siyang waiver of premium kasi terminated na yung plan. It makes sense. Yun naman yung panagot sa ACP na pag hinanapan ka ng waiver of premium, ay hindi na po kailangan kasi terminated na yung plan. Di ba? Yun naman yun. Hindi mo na ka magbabayad. Ito naman, ang maganda rito, kailangan siya. Kasi tuloy ang buhay tuloy ang claims. Pero waived na yung policy, yung premium. Kaya maganda siya. Alright? At naka-embed na siya. Wala siyang extra premium. Well, technically, naka-embed siya. Pero hindi mo makikita na naka-breakdown pa, di ba? So, feature siya ng plan. Hindi po siya extra babayaran. Unlike, let's say, sa Max Protect, you have to add. Di ba? So, technically, di ba? Hindi siya optional. Kasama talaga siya. Alright? Now, kung the same yung owner and yung insured. Alright? Yun po yun. Tapos, ito yung optional benefits. So, sinama ko siya sa dulo. May 3 optional benefits. So, actually, 4 kasama yung payer's benefit. Hindi ko na lang muna nilagay. So, number 1 is emerging conditions. If the insured is diagnosed with any of the listed emerging conditions, yung pala hindi ko na isama sa slides next time. Tomorrow, sasama ko. No, yung list of emerging conditions, like borderline malignant tumor, or benign tumor requiring surgical incision, pinaalis, di ba, pinatanggal yung tumor. So, di ba may ganung mga may ganung mga operation, pero hindi naman talaga siya critical. So, walang claim. At least dito, you will get 10% of the face amount. Age-related, ano ba to? Muscular siguro to, no? Degeneration with visual impairment. I think muscular yan. Di ba? 10%. Less policy loan, syempre. Critical care assist. Ito naman, kung na-ICU for 5 consecutive days, which most likely yes, tama? Kapag critical talaga, a cash benefit equal to 100,000 or 10% nga. Diba? So, ganun. And you can claim twice later. I'll just show you. Nasa proposal naman siya. And then, gender-specific cancer benefit. Ito po ang difference lang nito. 25% lang siya ng coverage. So, siguro, di ba, sabi nga ni Karen, mas mababa. So, parang lugi yung mga babae. But, you know, kesa ilagay mo nga dyan, nilagay na muna yung budget mo dun sa multi-claim, saka sa other riders. So, I think not bad. Kumbaga, kasi ba may mga nagsasabi, may mga nagpapaalis nga ng gender-specific cancer benefit kasi, ay, hindi ko naman, baka naman hindi ko maklaim yan, lalo na kung lalaki, prostate cancer. Siguro kaya siya binabaan para mas maging affordable siya. So, ang tanong, DJ, magkano? Magkano ba yan? Ang ganda ng benefit, magkano? So, for a male, age 27, tinignan ko to kasi ito yung latest client ko. So, for a major or late-stage critical illness, 1 million face amount up to 3 times yung claim. Di ba kasi kailangan lagay dyan up to each 100 or up to the 3rd claim. Alright? And then the minor critical illness benefit is 250,000 or 25% of the major CI benefit amount. And then yung death benefit, if you can see, nakasummarize dyan, yung diniscuss nating 2 option. Di ba? Kung wala pang claim, 100% siya ng face amount. Kung meron claim, 20% siya ng face amount. And then may waiver of premium hanggang end of paying period. So the longer, the better. Alright? Naka-package po siya, ang premium niya 29,000 lang. Pero dahil 3,000 lang naman madadagdag, nilagay ko na rin. Diba? Tingnan nyo dyan. Emerging condition, 20 pay po ito.
So, ang 648 times 20 is how much? Like 651, 13,000 lang ang binayaran mo. Sabi kasi ni Karen, parang mga 20, 30, 50%. Hindi siya 50%. Depende siguro sa age. Alright? Critical care assist, 1,046 lang. Nagbayad ka ng 20 times. 20,000 lang binayaran mo. Ang benefit mo could be 200,000. Kasi 100,000 per claim. Kung dalawang beses na ICU, which might happen. Di ba? Minimum 5 days. Minimum 5 days sa ICU, which, Each claim. so kunyari, 4 na araw na lang sa ICU, no? Tapos medyo okay na. Huwag mo munang pababain. Huwag niyo munang pababain. No? From telemetry or ICU, lipat mo muna. Tsaka na. Kasi magkano ba yung ICU na room? Kunyari, 10,000. Di ba? Eh, kikita ka ng 100,000, so, di ba? Sayang din. Sige, no? So, yun. Paabutin mo ng 5 days. Ayun. Or upon second claim. Di ba? 2 claims po yan, ha? 2 claims. So, 200,000. 20,000 to 200,000. Pwede na rin. And then, of course, yung gender-specific cancer benefit. Alam na natin yan. And then, of course, yung vitality po rito is optional. You can remove the vitality. Isa pa yon. No? Kung again, yung kliyente mo ayaw talaga ng vitality, huwag mo lagyan ng vitality. So, another tipid yun. So, let's compare. No? Sa ACP. So, ACP 100, wala yung recovery benefit. Nilagay natin yung usual benefits na nilalagay natin. It's 24,110. Ito po is 33,421. Dinivide ko po siya. I-divide nyo po. 33,421.86 divided by 24,110. Ang lalabas po niyan, 138%. So, it's about 38% higher sa bata. Tinest ko po siya sa 40 years old, 30% higher lang. Alright? So, dito sa 27 years old, actually, mas mahal ng konti. In terms of percentage. Pero sa 9,000 lang naman. Not that high. Okay, tingnan natin ang female age 40. So, bagong profile. Female age 40. Bakit ganyan? Kasi medyo mataas rin ang premium sa ACP. So, tinignan natin dito, hindi rin ganun nalalayo. So, with the same benefit that we discussed, it's only 52,039.72. Alright? 52,039.72. Pero magkano ang potential benefit niyan? Dapat guys, potential benefit, ito yung coordination of benefits na dinidiscuss, di ba? 1 million times 3. So, 3 million siya. Tama? Death benefit, ay hindi, maximum pala 3 times 3 lang. So, sige, 3 million ang maximum, yun na yun. Sa taas. Emerging condition, 100,000. CCA, 200,000 maximum. And then gender-specific cancer benefit, 250K. So if you add them, ang tawag natin dyan, potential benefit. Di ba? The worst benefit is just 1 million. Kasi death benefit. The potential benefit, total potential benefit is 3.55 million. 3,550,000. Ang binayad mo, 52K times 20 is 1,040,000. Di ba? So bawi ka pag in case of death, di ba? So wala ka na rin lugi. Pero 3.55 million yon, diba? So that's 355% of the premiums paid. So ang ibebenta mo rito, potential. Alright, yung potential. Comparing to ACP, that is 40,765. So that's 12,000. If you divide 52,000 sa 40,000, it's 30% lang. So ang lalabas dyan, 130%. Alright? So mura pa rin. Tama ba? No? So, mura siya, good siya na feature. Now, let's see the minors. Sa minor, kapag po nakalagay lahat ng riders, 750K lang ang pwedeng ibenta. Alright? Tandaan nyo ha. Pag minor, nakalagay lahat ng riders, 750K lang ang pwedeng ibenta. Kasi, 750K times 3, that's 2,250 already. Tapos 75, tapos 150, tapos 1,870. So dito pa lang, mga almost 3 million na kasi siya. 3 million lang ang maximum ng minor. Di ba? Coordination of benefits. Alright? So for a minor, sagad mo dito, 14,642.75. So mura siya, tama?
O imagine, 500,000, mas mura pa dyan, mga 10,000 lang. Kasi yun ang lowest. Kung naman, aalisin mo, para maging 1 million siya, alisin mo yung ibang rider. Alright? Kung gusto maging 1 million, alisin mo yung ibang rider, ilagay mo dun sa 1 million. 17,000 lang siya for a male age 6. Alright? Yun yung pwede mong gawin. Kung gusto mo siya maging 1 million at hindi ka papagalitan ni IPOS, hindi siya magpa-prom, unang-una gawin mong basic, hindi package, alisin mo yung ibang rider. Tapos of course, you put the payer's benefit on death and disability. Magkano lang, ayan, no? 420 dito, dito 514. So, please do put it. Alright? Payer's benefit on death and disability. Okay. So, siguro ang tanong, no, bakit merong waiver of premium? Di ba? Ang sagot ko dito, tingin ko lang. Ang sagot ko dito, kasi ang payer's benefit on death and disability ends on age 25 of the insured. So, kunyari lang pay up to age 65 to, hindi hanggang pay up to age 65 ang ang waiver of premium, di ba? Ng payer's benefit. Hanggang age 25 lang, earliest eh. Oo. So, from there, I think, I have to confirm to, malilipat yung waiver of premium sa age ng insured kasi siguro ang expectation si insured na yung nagbabayad ng policy niya. So I just have to confirm that, pero yun yung, that's the only logical explanation. Alright? No, na ganon. Kasi kaya nawawala yung payer's benefit kasi nga natitigil siya at age 25 kasi kaya ng bayaran dapat ni insured na hindi na siya bata by that time. Kaya nawawala yung PBDD. So, malilipat yung waiver of premium sa kanya, if I'm not mistaken. Lalo na kung pay up to age 65 yan. Alright? O kunyari, binentahan mo na, na policy na minor na sa age 18 na. Di ba? Ganon. Alright. So, let's just highlight the important features. Tandaan ninyo na may 20% death benefit that is still payable after a critical illness claim. Wala sa ACP yan. Waiver of premium after one major critical illness claim. Wala siya sa ACP. And then lower face amount for me to tap a bigger market. May mga hindi tayo nako-close sa ACP. Alam niyo kung bakit? Kahit 1 million hindi nila afford. Pero gusto nila. Tama ba? So pag-usapan natin yan. That's why, dito sa policy na to, the lower face amount is introduced. Face amount, minimum face amount is only 500,000. Issue age, kapag pay up to age 65, is 40, is 0 to 40 years old. Kapag 20 pay, parang ACP, 0 to 55 years old. And then kapag 0 to 65, 10 years siya. So meaning kapag 55 to 65 si client, yung mga magulang ng clients nyo, ang dami ko pong ganito, hindi ko na close, ang dami kong ganito inquiry, online, hindi ko na close kasi nga 100,000 na siya. Di ba? 100,000+ na siya. So, ang tanong, magkano ang 500,000 face amount? Alright? Age 27, 17,685. So, yung mga SB19 funds, di ba? Marami sila eh. So, the elite and the masses, meron na tayong product for that. 158. 20 pay ito ha, hindi ito pay up to age 65 ha. Hindi ko nilalagay pay up to age 65. In fact, ayoko ng pay up to age 65 eh. Ayoko, masyado mahaba. For age 27, ayoko ng pay up to age 65. Masyado siya mahaba, di ba? I mean, 38 years. Ayoko nun. Maliit lang naman ang difference. So, 20 pay lang ako. Alam niyo naman ako, favorite ko shorter pay eh. As always. No? So, doon ako sa gitna, 20 pay. So, 20 pay, 17 lang. Tama? Nakapag-start na siya, hindi niya kaya si 30. Ito kasi yung 33. So, talagang literally kalahati siya. Tama ba? Literally kalahati siya. A little high, di ba? Actually, maliit lang talaga. Hindi kasi nahali si Vitality eh. Di ba? Yung pa rin yung presyo ni Vitality. So, kung walang Vitality nga, 16K lang siya. Alright? So, tinignan ko rin. Ito na yon. So, male age 55.
So male age 55, sinagad natin yung hanggang kayang makakuha ng 20 years to pay. 79,000 siya. Medyo mataas, alright? Pero still, 3.55, yun ang compute natin dyan ha, 3.55 million ang potential benefits. Ang total premiums paid is about less than 1.6 million. Di ba? So kung gusto niya talaga ng maraming coverage, na ang worry niya, multiple claims siya in the future, pwede pa rin. Di ba? And then for a male age 65, 176,000 kasi 10 pay na lang. Guys, kasi 10 pay na lang. So ito, in fact, hindi ito nalalayo sa total premiums. 1.7 million lang ang binayaran niya, 3.55 million ang potential coverage niya. Alright? Potential coverage Ano niya. pong minimum yan? May 500,000 pa sa ganyang age. Yeah, meron pa. Papakita ko mamaya. Alright? Okay, let's discuss vitality. Hindi ko lang na-screenshot yung... Nasa primer po ito. No? Unang-una, wala siyang coverage boost sa first year. Pagbili mo, 0% ka. Alright? Now, ang madali itong intindihin, kung ano yung vitality level mo, status mo after 1 year or last year, after the anniversary, kada anniversary, yun yung additional mo. Mas madali siyang i-explain. Kung nag-platinum ka last year, or after 1 year, 50% ka agad ang bonus mo. Kung nag-silver ka lang last year, 10% yung bonus mo. Wala nang plus 10, plus 5, ganyan. Mas madali siyang i-explain. Pinakamadali pong i-hit yung gold. Alam nyo yan, yung gold kayang-kayang i-hit. 15,000 sa steps, kayang-kaya. Tapos mga assessment, mahit mo kagad yung 20,000 points. 25% yun. So guys, yung 1 million can be already 1.25 million. Diba? Yung 3.55 million na dinidiscuss natin, plus 25%, ilan yun? Hindi na kaya ng math ko. Sa 3.6 kaya ko, plus 900,000, 4.7 million, or almost 4.7 million, 4.6 something million, yung total potential benefits niya kung nag-gold siya. Di ba? Gold na lang pag-usapan natin. Yung platinum, may mga kumakarir niyan. Di ba? Sige. Kasi ako mismo, honestly, gold lang ang kaya ko. Hindi ko siya kinakarir eh. Di ba? Pero yung kumakarir, pwedeng vitality. So, ganun lang po siya i-discuss. Now, pag-usapan natin, DJ, ano yung target market niyan? Nakaisip ako ng tatlo. Let's talk about the first one. Yung mga nag-i-start, gustong magkaroon ng CI coverage. Gusto nilang bilahan yung parents nila finally. Pwede ba ba yan sa age 60, ganyan? Pero lower yung budget nila. Hindi nila kaya sa ECP in short. Sa ECP, kahit tanggalin mo lahat ng rider, 105,000 ang pinakamababa. Tama? Yun ang pinakamababa. So, sa senior. And no, may have a higher minimum premium for ACP 100 already due to age and the face amount. So, tingnan natin ngayon. Sa female age 40, guys, tingnan nyo, female age 40. Sa ACP, 40K lang yan. 40K yan. Tama? 40K. Pinakita ko kanina. Dahil babae, mas mataas ang critical illness cost. Hindi mo na mabentahan kasi hindi niya kaya yung 40K for whatever reason. Tapos 20 pay pa daw. Ito, 20 pay. 26,000 lang. So lumaki yung market niya. Tama ba? Lumaki yung market niya. So the lesser capable clients, pwede niyang market actually. So nasagot na nga natin na okay, sa dami ng fans ng SB19, of course, hindi lahat dyan kaya capable yung ibang premium, pero believer sila. Ito yung product para doon. Di ba? Of course, hindi mo pa i-discuss yung bata na talagang like 10,000 lang. Di ba? Si age 27 na, 17K lang. O, age 50, male age 50. O, tignan nyo. Kung male age 50 ka, 52,000 na yan sa ECP. Kung nagbebenta kayo, tama ba? 52,000 na yan to 55,000 na yan. Ito po, 36,000 lang. Pwede pang 32,000, alisin mo lahat ng rider. Di ba? So pwede.
Age 50, mabebentahan mo na. Maraming hindi kaya 50,000. Based on experience. Online, ang dami kong ganun, hanggang 30 to 40 lang. Di ba? Ito po, 36,000. 3,000 a month. 50 ka na, siguro naman kaya mo na yon. Tama ba? 20 years. Or kaya, sige, kaya nila yung 50,000 kaya lang, hindi makakommit. Kasi wala na silang trabaho at age, di ba, 70. Yun siguro yung reason. O siguro naman ito kaya na to. But usually, again, yung anak yung bibili nito. And then, a male age 65, 10 years to pay. Inalis ko lahat ng rider, 75,000. Bakit ko inalis lahat ng rider? Kasi ganyan din ang ginagawa ko sa ACP kung hindi afford, para hindi masyadong malaki. Diba? Inalis ko lahat ng rider, 75,000. Alright? So dito, actually, parang ACP rin, break even. 1.5 million yung potential claim. At ito pala, 750 lang pala. 750 lang ang binayad mo. 1.5 million ang potential claim. Sa ACP kasi, 1 million, 1 million. Pantay lang di ba? Pantay lang doon. So dito kalahati. So makadalawang claim ka, panalo ka na. Parang gano'n. No? So, actually, hindi nga lang siya 500,000. 600,000 siya. Kasi 500,000 plus 100K Di ba? Yun naman ang ibebenta mo, hindi naman death agad Critical illness. So, lumiliit ang risk niya, premium at risk niya. Okay ba? So, that's something, no? And extend tayo ng konti, guys, mag-renegotiate na ako, pero patapos na ako. Next target market. People with existing CI coverage, nabentahan mo na ng ACP, nabentahan mo na ng Health Invest, nabentahan na ng FWD, nabentahan na ng Sun Life, etc. Di ba? Pero ang worry niya, may potential multiple claims siya in the future. Nag-iisip na siya, paano nga naman kung magkasakit ulit in the future, ganyan. No? So, alam mo, magandang, nagkukwentuhan kami nung Sabado. At ako mismo, I will train you na ACP pa rin ang ibenta natin. Alright? Yun pa rin ang dapat mong primary product. Tapos, papakiramdaman mo si kliyente. Kung, kunyari ito, biglang naramdaman mo, may worry siya. Ang worry niya, ay, isang beses lang na-claim. Or kaya, ay, wala lang death benefit. Yun na yan, parang ganon. Doon mo makikita na, pang ACP Plus to. Diba? Yung kanina yung market, ay, hindi ko afford yung premium, ang mahal na pala sa age 60, 100,000 na. Yun yung sinasabi ko. So again, hindi ituturo sa inyo to, hindi ganito ang ituturo sa product rin ng AIA. Kasi sa kanila features So, ako, ang hahanapin ko, sino yung hahanapin nyo? Alright? So, ganito ang positioning niyan. Pag nagbenta kayo, lalo na rookies, or bago ka pa, ACP muna para hindi nakakalito. ACP lang muna pag-usapan nyo, huwag mo nang guluhin si kliyente. ACP pa rin ang pinakasulit at good sa market. Pero, pag pinakiramdaman mo na, di ba naghahanap ng iba, hindi siya sold or sinabi, nagko-compare. Bakit sa AXA may ganito? Bakit sa FWD 3 beses ang claim? Meron din kami yan. Di ba? Parang ganon. Di ba? Tsaka mo ilalabas yung bala mo. Alright? Huwag mong ilabas lahat ng bala mo, mabubulunan siya, hindi na makapag-decide lalo. Marami sa inyo siguro, lalo na the rookies, ganun mag-present Ang daming dinidiscuss, excited na excited, lalo hindi makaklose. Through KYC, wala pang product, through KYC, dapat ramdamin mo na ano yung kailangan ni client. Para pag nag-present ka ng product, may conviction, ito yung best product for you. Tapos kapag may objection na lang, ay walang multiple claims. Ay paano in the future? Paano kung bata pa lang nagkasakit na ako, tapos gumaling naman ako? Paano in the future? Di ba? Kasi bakit magandang usapan to? Positive ang usapan dapat natin lagi. Di ba? Meaning, pag nagka-claim ka, gagaling ka. Tama ba? Hindi yung pag nagka-claim ka, mamatay ka na. Hindi ganon. Paano pag nagka-claim ka, gagaling ka? Yun ang worry natin sa ACP Nagka-claim ka, wala ka ng death benefit. Kaya dapat may max protect ka. Tama ba? Yun. Ganun din dito. Paano pag gumaling ka, wala ka ng ibang CI rider? Kahit may max protect ka, may health invest ka, may ACP ka, sabay-sabay mo payout yun. Tama ba? Yung critical illness. Paano yung future mo? Naubos ko lahat yun. So magpapagaling ko, tapos nagkasakit ulit. ACP Plus ang may sagot doon. Tama? So, i-discuss nyo lang ito, pag naramdaman nyo, yun ang hinahanap or yun ang concern ng kliyente natin.
Lastly, people looking for a more comprehensive plan for critical illness. Yun na nga, nabibitin, nakukulangan sa ACP. Kasi guys, ACP pa rin is one, if not the best, policy sa AIA. Tama? Lahat dapat may ACP. Tama ba? No-brainer yan. Anak, single, double income with no kids, may asawa, walang anak, may asawa, mag-asawa at may anak, near retiree, hanggang age 65. Tama ba? Dapat may ACP. Klaro yan. Lahat tayo dapat alam natin with conviction. Kaya hindi ko maintindihan, hindi makabenta yung iba. Kasi kausapin mo lang lahat ng may anak, 1,000 a month, 12,000 a year. May ECP di ba? Di ba? So, hindi ko maintindihan ba't walang benta in a month. Wala lang talagang activity, di ba? Now, paano kung gusto niya mas comprehensive? So, sagutin natin kung paano ginawang comprehensive na ECP Plus. Pag-usapan natin yung worries and problems, and then ano yung improvement. Alright? May 5 akong ipapresent sa inyo. Ay, paano nga yan? Naka-isang claim na ako, wala na akong claim in the future. Eh, siyempre, ang goal natin, gumaling ako, di ba? Yun ang usapan O sige, times 3 yung major critical illness claim. 3 times ka pwede mag-claim. Second, problem. Ay, paano yan? Ito lang yung unang policy ko, ito pa lang ang budget ko Di ba? Tapos wala na akong death benefit kapag magka-claim ako ng CI. Opo di ba? Yan sa ACP Ay, ito maganda, may compassionate death benefit. 20% ng face amount, ibibigay sa'yo in case of death. Of course, kumuha ka pa rin ng Max Protect. Di ba? O next, ay, wala nang waiver of premium. Siyempre, ang sagot doon, terminated na siya di ba? Hindi na kailangan. Ito, may waiver of premium after the first claim. Di ba? Oo, 3 times siya mag-claim pero hindi mo na siya babayaran. Mawi-waive na yung premium mo. Napakaganda, di ba? So yan, that's another positioning or sinasagot na worry. Kaya siya ginawa comprehensive. Ay, yung mga benign tumors tsaka other emerging condition hindi covered. May kaibigan kasi ako no, na meron siyang malignant tumor, hindi na mga benign tumor, pina-surgery, hindi nga siya critical illness, so hindi yun covered. Kaya hindi nga po siya covered. Ito ngayon sa ACP Plus, may 10% ka ng face amount, may matatanggap ka. Kasi di ba mura lang din naman yun yung operation na yun, di ba? So, ito 10% ng face amount meron ka. Diba? 10% ng face amount. Ay, walang hospital income benefit rider. Ito yung pinakamagandang rider ng life insurance, di ba? Pag na-confine ka, may makukuha ka, di ba? So ito, since pang critical illness coverage siya, may critical care assist siya. Bukod sa critical illness, meron siyang, pag na-ICU, may critical care assist. 10% ng face amount, which is minimum 50,000, kung 500,000 ng face amount, 2 times mong pwedeng ma-claim in 2 separate instances. At least 5 days ka sa ICU, which most of the time naman talaga, abuti ng ganyan. Tama? Alright? So yun yung maganda. So again, in summary, ito yung mga key benefits at optional riders ng ACP Plus. Alright? Pero parang mas maganda yung slide ko kaysa dito. So, kasi kinumpare natin ito yung wala dun sa isa, ito yung meron. But this is a summary, Ayan yung key benefits natin. 3 times, early stage, compassionate death benefit, lifetime kang covered up to age 100, and then AIA Vitality, ito yung mga optional riders natin na sinama. Alright? And of course, nandiyan si Catherine Bernard. Right? So again, issue age is 0 to 40 pag pay up to age 65, 0 to 55 pag 20 pay, and then pag 10 pay, 0 to 65. Alright? So any questions? Ano yung pinaka-nagustuhan ninyo? Please type sa chat box, ano yung pinaka-nagustuhan ninyo? How much yung recovery benefit? Wala po siyang recovery benefit. Alright? Wala po siyang recovery benefit. Siguro dahil hindi naman siya halos kinakabit. So inalis na siya. Pangalawa, mahal siya. Hindi ko bagay yung budget. Ito pa, magandang question.
Di ba pag nilagay mo ng recovery benefit yung ACP, mahal na siya. So kesa ilagay mo siya doon, gawin mo na lang siya 3 times. Hindi ba, di ba parang yun din yun? Tama, ngayon ko lang napansin so thank you for the question, Tita D. Di ba parang, no? Di ba nalalagay natin yung recovery benefit, sumusugal din naman tayo. Pag nabuhay, may 100,000 ka a year for the next 5 years. Tama ba? Dito na lang yung pag nabuhay, may 3 times claim ka, 2 million pa yon, mas malaki sa 500,000. Yun yung isang, maganda. Dapat may conviction Sabi sa inyo, 1 linggo kong inaaral to bago nag-prepare po ako para sa inyo. No? Kasi dapat pag binibenta mo daw, ang isang produkto dapat may conviction. Tama ba? Medyo gaganda na yung video natin. Kasi nabibentahan na rin ako. Ayan. Applicable po ba sa 65 years old? Yes. Diba? Again, diniscuss ko na. The same. Yun nga yung market Marami tayong binibentahan na 55 to 65, hindi na ko close kasi 100,000. Sobrang limited ang market niya. Alright? So, bentahan mo ng 500K, diba? 75,000 na lang. Maybe lower pa pag 56 lang. Diba? And then, sabi ni Miss Eva, waiver of premium, yung favorite niyang feature. How about others? Ano yung favorite feature niyo sa na-discuss natin? Ayan, so recognize lang natin si Kuya B, si Tita D. Ayan, ang mga dumating at humabol sa ating session today. More affordable. Yun nga, Bakit mo siya holistically, mas mura siyang lumalabas para sa ECB. Technically, kung holistic, di ba? Kasi, alam mo, pag nagbenta ako ng ECP 100, hindi 1 million ang presentation ko, 1.5. Kasi sinasabi ko, di ba, potential benefit, 1 million plus 500,000 gender-specific cancer benefit. So, potentially 1.5. Alam nyo, di ba, all-in-one, ganun din binenta, di ba? Potentially, si all-in-one, 5 million. Si Mark Arca, di ba, ang dami niyang benta ng all-in-one before kasi ang benta niya, 5 million. Kahit di mo naman talaga lahat ma-receive lahat yun. Pero yun ang potential coverage. So, ibenta mo rito ng potential coverage. Alright? Pero isa sa pinakagusto ko rito, as an agency manager, alright? As an agency manager, more affordable siya. Kasi alam ko marami sa inyo, hindi nakakabenta ng ACP dahil mahal na yung 1 million. At a certain age. Actually, 40 pataas, mahal na si ACP Di ba? 40 pataas. Pag tinotan mo yung 40K times 20, 800,000 na rin yun sa 1 million. Medyo mahal na siya for some. Ito ngayon, 26,000. Diba? So, yan. Lalaki yung market nyo talaga. Lalaki yung market nyo. Kasi yung hinihiling natin na sana gawin bigyan ng 500,000 sa ACP, binigay na po kay ACP Plus. Alright? So, yan. Yun yung isa sa biggest thing na napansin ko for this product. Alright? Kayo, ano pa? Ano pang nagustuhan nyo dito? Sige, may time pa tayo kahit hanggang 11:15 tayo. Optional yung riders. Tsaka yung mga optional riders ni Judith. Parang mas nag-make sense yung optional riders. Tama? Kasi hindi siya ganun kamahal. Hindi siya ganun kamahal. Magkano ulit yung Sorry, I'll share my screen again. I wanna just see again yung sa age 55. Sa age 55, saan na ba yun? Nawala, sorry, nawala pala yung slide ko. Wait. Let me look for my slide. Nawala yung slide ko. I-review lang natin. May pay to 65. May pay to age 65, yun naman ang gusto ni Christine. Pag may edad na 40, 40 plus. Hanggang 40 lang, hanggang 40 lang Hanggang 40 lang. Pero pag 40, yung 10 pay na lang. Yeah, tama. Mahal for them. Yeah, so tama. Kaya dapat meron siya. Kasi ito, may chance siya na 25 years. Ayan yeah, 25 years. Yeah. 25 years to pay. Instead na 20. Tama. Sa 40, yun na. Actually, hindi niya kaya. I would actually hope na sana mas mataas nga yung pay up to age 65. Oo, dapat nga. Diba, sana dapat 50, para parang 15 years. Oo sana 15 years. Kaya nga actually yun ang kina-question ko pa. Alam niyo naman, marami rin akong tanong sa kanila. Naman siya. Saka Anyway, 500,000 bumaba na. Wala yun. Talaga yung aking share screen. Wait lang. Ayan. Pero kailangan ko mag-share screen. Wait lang. Ibabalik ko siya rito para pwede ko siyang i-share screen. Hirap i-navigate. Ayan, lalabas siya doon sa option ko. Ayan.
Tapos saka ako siya ibabalik para makita dito sa main. So yan yung issue pay of places. Meron tayong, ito yung gusto ko makita. Ayan. Di ba? So, gusto ko malaman kung magkano yung sa pinakamahal, sa isang mahal 4,000 lang. 1,367 times 20, ilan yun? 13, 27 sa 50. No? So parang half of it, not bad eh. Not bad. Ako, I like it kasi okay, pag hindi nagamit, kumita yung company ko. Di ba? Hindi lang, tandaan nyo it should be a win-win-win scenario. I like a product if it's a win-win-win scenario. Okay si agent kasi malaki commission. Ito po yun, may annual premium bonus pa. Okay kay client kasi maganda yung mga benefits, sulit siya. Okay kay company. Ako, I like putting riders. I always like putting riders kasi pag hindi nagamit, kumita naman yung company. Di ba, pakitain nyo naman yung company, hindi naman pwedeng lagi na lang tayo, di ba? Ganon. So, ayun. Not bad siya. Alright? So, yun. 50,000 ito. Again, tandaan nyo ito times 2 yan. Times 2 yung claim niya na hindi yan 50K lang, kaya mas mahal siya, pero times 2 siya. At pag na-ICU na, malaking chance ulit may ICU, di ba? Huwag lang mamatay ulit, syempre. Huwag lang mamatay na agad. Ayun, mamatay ulit. Yeah, sorry. Ayan, mamatay ulit. Mamatay agad. Ayan, so optional riders, yun yung discuss na nagustuhan ni Julia. Matagal yung optional rider, 85. Hanggang age 85, so nagustuhan mo siya, di ba? Yung iba, age 75 lang. Yung Mahaba na yung mga buhay. hospital income benefit is only up to age 65. That's another thing, guys. Di ba? HIV, dahil nga any illness siya, in fairness to it naman, any illness, di ba ka? Hanggang 65 lang siya. Ito pala hanggang age 85. That's another thing na hindi natin napapansin at una. Dapat bayaran talaga ako ng AIA sa product training eh. No? So, mas malapit ang ating himay eh. Mahaba pa than your EMDR. Oo, ang EMDR mo is hanggang age 80, di ba? Ganon. Tapos nagmamahal yun. Oo nga, no? Yung mga bagay na yan, pag tinignan mo siya at cost, actually, huwag nyo siyang tignan sa cost na, actually, napansin ko lang ito nung na-alarm lang ako nung Saturday. Kasi nga sabi ni Karen, ano mo, kinumpit ko parang half na rin eh. So sayang, napa-review ako. No? Hanggang aga ko rito sa office, hanggang kanina umaga. Huwag mo siya doon i-compare. I-compare mo siya doon sa, pag health card nga, bayad ka, 12 months lang coverage mo eh. Tapos renew ka na naman next year. Renew ka na naman. Tama, nag-i-increase pa, hindi mo pa sure. Ito hindi, bayad ka ng 20 years. Tapos na. Di ba? Guaranteed hanggang age 85 covered ka na. So, yun yung mga bagay na dapat natin ina-highlight sa product. Okay? So, you heard it first dito sa Starbright. Di ba? So, thank you very much for listening. I'll stop the recording. Type sa chat box or sa comment section if you're watching this in YouTube because this will be uploaded in the Starbright YouTube channel if you want to review it.